Magandang paggabi po ulit sa inyo na. Siyempre magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral, sa ating daily devotion. Siyempre welcome to Touching Lives Christian Church Daily Devotion. At tayo nga po nasa Kabanata 34 pa rin po ng Isaiah at nasa verses 14 to 15 po tayo. Yan, so bago po lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin bago tayo magsimula. Ama, maraming salamat po sa gabing ito, sa patuloy na biyaya na pinagkakaloob sa amin, panibagong buhay, panibagong kalakasan at karunungan, Ama, upang may pagpatuloy namin itong pag-aaral na ito at maibahagi sa iba. At ganoon din po, Panginoon, ay ikaw ay mas maipakilala namin, mas makilala kanila at maitaas ka namin, Panginoon. Samahan niyo po kami na iba niyo pong pamilya ko, ang aking mga kapatid sa Touching Lives, na kami po ay sama-sama matuto at maunawaan ito. Ikaw lang po ang panggagalingan ng lahat, Ama. Ito ay maipamuhay namin at mapagbigay sa iyo ng kapurihan at karangalan. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Yan, maraming salamat po, siyempre, Sister Ana. Yan, siyempre, welcome sa ating pag-aaral. Tayo nga po ay magpapatuloy, no? Siyempre, bago ang lahat, balikan natin yung 12 and 13 ng Kabanata 34 ng Isaiah. Kahapon nga po, inatalakay natin ang tumutukoy sa wala nang ibang maghahari, no? Wala nang maghahari, wala nang mga anumang pinuno o mga mailalagay sa mga posisyon, dahil ang Panginoon na lang po ang tanging mamamahala sa lahat, no? Siya na po ang mag-handle, magte-take over, at siya na mismo ang pinaka leader, magiging leader, no? Yan, so magandang gabi po sa lahat. Sa mga hindi ko nakikita, nakikita ko lang po ay ang message ni Sister Ana. So magandang gabi po, Pastor Dom. Yan, magandang gabi po sa inyo diyan. Yan, lalo na sa church, no? Sa 12 sinabi dito, do'y wala nang maghahari at mawawala na rin ang mga pinuno. Sa verse 30 naman, tutubuan ng damo ang mga palasyo at ang mga napapatirang bayan. So ito ay titirhan ng mga asong gubat at pabumugaran ng mga ostrich, no? So sa verse 12, ito nga po ay tumutukoy sa wala nang ibang itatayo o magiging appointed na mga hari o pinuno, dahil alam naman natin na ang Panginoong Hesus na po ang mamamahala sa lahat. Siya na po ang maglilid. Siya na yung maghahari sa kanyang pagbabalik, no? Sa kanyang itatayong bagong kaharian. At dito nga po ay tumutukoy ito sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kanyang pagiging Diyos, no? Sa kanyang kadakilaan. At ito ay nagpapakita na parurusahan ang mga hindi sumunod sa Panginoon, ang mga tumaliwas at mga sumuway sa Kanya. And yung tutubuan ng mga damo, ang mga palasyo at mga papatirang bayan ay tumutukoy naman sa mga kahihinatnan, no? Kahihinatnan ng parurusahang lupain, at tatanggalan ng kasiglahan at pagiging masigla at mayamang lupain. At dito nga ay mauuwi ito sa isang nakatiwangwang na lugar, at nagpapakita ito ng mga titira ang mga asong gubat na tumutukoy sa mga resulta, no? Mga kasalanan at kaparusahan na ipapataw at ihahatol ng Diyos. So sa ating pagpapatuloy, yan, magandang gabi, Pastor Nanding. Yan. Salamat po sa inyong pagsama. Yan, at tayo po ay nasa 14 at 15. Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral, at sinabi nga po dito sa 14, ang may ilap na hayop ay sasama sa mga asong gubat. Tatawagin ng mga tikbalang ang kapwa nila maligno. Doon bababa ang babaeng halimaw upang magpahinga. Sa CSB, sinabi dito, the desert creatures will meet hyenas, and one wild goat will call to another. Indeed, the night birds will stay here. They stay there and will find a resting place. So maraming salamat din po, Pastor Nanding. Sa King James naman, sinabi dito, ginamit yung the wild beast of the desert shall also meet
with the wild beasts of the island. And the satyrs shall cry to this fellow, the screech owl also shall rest there and find for herself in place of rest. So ang talatang ito ay naglalarawan ng isang mapanglaw na kinabukasan, no? Naglalarawan ng pagsasama-sama ng mga parurusahan o mga kasalanan. Ito ay nagpapakita ng pagbubuklod-buklod pagbubuklod-buklod ng mga ito sa pamamagitan ng paghatol ng Panginoon. At dito ay sa pamamagitan din ng mga makasalanan nilang ginawa. At ito ay makikita ang hiwa-hiwalay na tao, no? Siyempre, yung isang maliligtas, yung isa ay parurusahan. At naglalarawan ito ng mapanglaw na kinabukasan para sa Edom. Again, nasa Edom pa rin po tayo, no? Tinutukoy pa rin sa kabanatang ito, na kung saan ang mga ligaw na hayop tulad ng mga hyena at ligaw na kambing ay titira sa mga guho o sa mga nasirang lupain o mga gusali. At isang nilalang na tinatawag na night monster, no? Sinalin dito bilang Lilith sa ilang version. At ito ay makakahanap ng isang lugar kung saan makapagpahinga. So ang talatang ito ay malamang na tumutukoy sa mga demonyo, no? Sa mga demonyong espiritu na naninirahan sa disyerto na lupain. So isang karaniwang tropa, no? Magtutropa o mga magkakasama na sinaunang panitikan sa Near Eastern, no? So narito ang ilang mga bagay na makikita natin sa talatang ito. Yung pagkatiwangwang ng tanawin o ng lugar ay ito ay nagpapakita ng isang larawan, no? Na isang ganap na wala nang kabuluhang lugar. Dito nga po napag-aralan natin kagabi is yung verse 12 and 13, no? Yung wala nang ang makikita na lang yung mga ibon, no? Mga asong gubat, no? At nagpapakita ito ng wala na talagang titira, ibig sabihin literal na nandun na yung pagkabagsak, nandun na yung pagkatiwangwang. Dito makikita rin natin na ang Lilith ay madalas, ang monster o mga demonyo na nabanggit ay isang mga salitang ginagamit sa mga ibang tradisyon, isang mga nilalang sa mga gabi at mga demonyo sa ilang tradisyon ng mga Hudyo. At dito ay posibleng ito ay tumutukoy sa mga paparusahan, no? Kasama sa itatapo ng Diyos sa impyerno. At dito ang talatang ito ay naglalarawan ng pagsasama-sama ng mga paparusahan. Ito nga po ay tumutukoy din sumasalamin din sa pagkawasak. Sa pagkawasak at pagkatiwangwang, paghatol sa mga creature na tumalikod sa Panginoon. Dito sa lupain na ito ay makikita ang sari-saring mga creature na ito na hindi tumutugon sa pagkaunlad kundi sa pagkabagsak. Itong lugar na ito ay kung saan itatapon ng Diyos ang mga sumasalungat sa Kanya at magkakasama na parurusahan. So alam naman natin kung saan yung tinutukoy nito, siyempre doon sa apoy na hindi na mawawala ang init, no? So ito yung times 6 or more than that na init, no? Boiling point. Sabihin lang natin 600 degrees Celsius times 6. So ang kabanata ay kabuuan na naglalarawan ng paghihiganti ng Panginoon. Siyempre ito nga po ay tumutukoy sa Edom, no? Sa mga bansa rin para sa kanilang mga kasalanan na paghihimagsik at pagsalungat sa Diyos. Paulit-ulit tayong pinapaalalahanan ng talata na tulad ng Edom ay wag na natin hayaan pang maulit pa sa atin mismo, no? Sa mga magbabasa na tayo ay patuloy na pinapaalalahanan paulit-ulit. Sabi nga ng iba nakaka-boring, pero yun lang po yung process, no? So wag na tayong maghanap ng ikakukomplika nung sistema. So magandang gabi sa aking, siyempre, di ko alam kung pinsan ko ba to sa Surigao, si Brian Gosela, see you kapatid sa sa aking pagpunta diyan sa May 29. Yan. Tandaan natin ang mailap na hayop ay sasama sa mga asong gubat,
ang pararalang ito ay nagpipinta o naglalarawan sa atin ng pagkatiwangwang at pagkaabandona na kadalasang nauugnay sa banal na paghatol ng Panginoon. Alam naman natin, ang mga hayop na to ay tinutukoy sa mga lugar ng mga nasisira, sa mga lugar na may gumuguho o may nawawasak, ay isang bagay na nagmumungkahi at nagpapakita sa atin na ito ay nagpapatuloy ng paghatol ng Panginoon. Ang pagtatagpo na ito ng mga nilalang ay nagbumungkahi ng isang lugar na walang tirahan ng tao. Sumasalamin ito sa paghatol at siyempre binibigkas ito sa idom na mas malawak na konteksto ng talata o ng kabanatang 34. So magandang gabi, Sister Irene, siyempre maraming salamat sa iyong pag-join. Siyempre kay Kap Andy ng Baler. Yan. Kamusta, Kap? Yan, kamusta kayo sa Baler? So ang imaheng ito ay naaayon sa iba pang mga talata sa Biblia kung saan ang mga nakatiwangwang na lupain ay aninirahan ng mga mabangis na hayop. So sabihin natin mababangis at wala nang titira mga tao na nagpapakita ng totally abandonment, no? Kaparusahan ng Panginoon sa lugar, sa mga tao na sa kanya ay tumaliwas or sumalungad. So ang pagkakaroon ng mga hyena, no? Kung familiar kayo sa hyena, ito ay isang para rin siyang tag dito yung sa Timon and Pumbaa, kung naalala niyo yun, kung nakapanood kayo sa mga sa mga Animal Planet, no? Yung talaga mga matatapang din to, no? Halos kahit tigre nilalabanan nila, pero ito ay nagpapakita ng kabangisan. Pero ito ay nagpapakita ng ma-pride, no? Ng pagiging ma-pride na hayop kasi ayaw din itong sumunod eh. Ayaw din itong wala rin tong pagsunod sa mga, lalo na sa ibang mga alpa na hayop. So tumutukoy din dito sa ugali ng tao na tayo na hindi nagpakumbaba, no? So ito ay likas na mga scavenger. Ito ay naghahanap ng mga laman na makakain, no? Mga patay na hayop. Minsan ito ay naghihintay na lang na magsawa yung tigre o dun sa kanya mga kinain, no? So ito ay binibigyan din ng ideya ng isang lupaing naiwan at nasira, no? Nasira at nabulok. So again, ang talata 14 ay tumutukoy sa mga pagsasama-sama ng mga creatures na mababangis, no? So tatawagin ng mga tigbalang ang kapwa nila maligno. So ang ligaw na kambing o ang tigbalang na to ay isang pagsasalin o pag-uugnay sa mga creatures na nagsasama-sama sa pamamagitan ng mga mabangis na hayop. Ito ay nagpapakita ng pagkatiwangwang ng lugar. Sa naunang kultura, ang mga ligaw na kambing, ang ligaw ng mga kabayo, kambing o anumang mga pinagsama-samang mga mabangis na hayop ay tinuturing na bihira, no? Hindi siya common, so hindi ito kinukunan na simbolo. Ang simbolo na to ay magulo. Magulo at walang nakatira na kalikasan o mga nakatira ng mga tao. So ang pagtawag ng ilang ligaw na tigbalang at isa pa ay nagbumungkahi ng isang komunikasyon o pagtitipon o pagsasama-sama ng mga ito sa isang lugar na ngayon ay kanilang nasasakupan na, no? So alam naman natin, ibig sabihin ng nakatiwangwang, ito yung dito iahagis o dito itatapon ang mga parurusahan ng Diyos. Siyempre, alam natin na ibig sabihin nito, ito ay ang impyerno. So, ang imaheng ito ay maaaring maiugnay sa ideya ng espiritual na hindi paglago o pagkabaog o ang mga kahinatnan ng pagtalikod at pagsalungat sa bayan ng Diyos. Again, patuloy na babala sa atin ng talatang ito na sa pagpapatuloy ng pagkawasak o paghahayag ng pagkawasak ng Edom, tayo ay patuloy na pinapaalalahanan ng propeta Isaiah na tayo ay hindi dapat nagsasawa sa ating ginagawang pagsunod sa Panginoon. Dahil kadalasan sa kapanahon natin o sa mga nakaraan pang mga taon ay talagang marami ang naiinip, no? Dahil sa kakahintay. Pero again, naalala ko yung sinabi ni Pastor Dom, tanging ang dapat natin hindi maging hindi tayo mapagod sa kakahintay, paghihintay natin
sa tunay na darating, no? Which is siyempre ang Panginoong Hesus. Ang Panginoon na babalik upang tayo ay iligtas at pagharian ang kanyang itatayong bagong kaharian. So ang lugar ng pahinga na nabanggit dito ay nagmumungkahi ng isang wakas at pananatili ng pagkatiwangwang. Pananatili sa pagkatiwangwang na inilalarawan dito. So ipinapahiwatig nito ang paghatol at ito ay kompleto, no? At hindi na mababawi pa. Wala nang tawag doon, consideration. No more consideration at all dahil ito na yung time na hahatulan na ng Panginoon ang lahat ng mga hindi totoong nanampalataya sa Kanya. Marami ang nagbabaliwala, marami ang nagde-disregard or masabi natin nagre-reject, no? Kanina nagpagupit ako dun sa barbero ko, no? Baka mapadaan si Kuya Iki Villaruel. Natutuwa siya kasi hindi niya akalain na ganun yung ginagawa ko, no? Nagbabahagi ng hangaran. Sabi ko, it's an opportunity para makapaglingkod at ganun na rin, no, maibahagi. Sabi niya, hindi talaga lahat makikinig, hindi talaga lahat interesado kasi meron silang gustong marinig. Pero, sabi ko nga sa kanya, wag na nating hintayin pa na mawala tayo sa mundo at hindi tayo makapagsisi or bumalik sa Panginoon. Kasi, hindi natin alam ang mangyayari, no? So, yung paulit-ulit na pinapaalala sa atin ng propeta Isaiah, ang aklat ng Isaiah ay sobrang malawak, no? Malawak na very specific at masasabi nating repetition, no? Paikot-ikot, paulit-ulit, pero ito yung sistema eh. Ito po yung sistema na wala tayong dapat gawin kundi patuloy tayong sumunod sa Panginoon. Again, ang pagtanggi sa pamamaraan ng Panginoon ay isang pangitain ng pagtalikod at pagtanggap sa magiging resulta at kahihinatnan sa dulo. Dito makikita natin na marami ang lalakad sa malawak na daan at kukunti lang ang dadaan sa makipot na daan na nagpapakita na talagang iilan lamang ang mapipili, iilan lamang ang talagang nakatakda. Samantala ang ibang binibigyan ng pagkakataon ay patuloy na tumatanggi at hindi na babalik pa. So, ang ideya nito ng papahinga ay kaibahan din sa iba pang mga kapayapaan, no? Sa iba pang mga kapayapaan na pahinga na pinangako. Alam naman natin yung kapahingahan na sinasabi ko is yung tinutukoy sa Mateo 11, no? 28 to 30. So, dito ay ang kapahingahan ng permanenteng pagkawasa. So, alam naman natin ibig sabihin, no? Yun yung other side. Ito yung paparusahan ng Panginoon. Itinatampok din nito ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga resulta ng katapatan at paghihimagsik. So again, yung sinasabi ditong permanente is dalawa, no? Permanenteng kasama natin ng Diyos o permanenteng kasama mo ang mga makasalanan. So dalawa po yun. Dalawa lang palagi. So sa partikular na talatang ito, ang mga imaheng ginamit ni Isaiah ay makapangyarihan. Ang banggit ng mga ligaw na hayop sa disyerto at mga ligaw na hayop ng isla ay magkikita-kita sa isa't isa ay naghahatid ng pakiramdam ng pagkatiwangwang o ng pagsasama-sama ng mga parurusahan, isang magulong sitwasyon na permanente na sa kanila sa darating na panahon. So sumasagisag ito sa pagkasira ng kaayusan at ang pagkagambala ng natural na balanse. So habang ang mga mandaragit o ang mga scavenger mula sa iba't ibang mga rehiyon ay nagsasama-sama sa paraang hindi natural, ay ito ay nakakabagabag. At ito yung ang pagkakaroon ng satir o isang gawa-gawang nilalang na kadalasang nauugnay sa ilang at hindi kilalang kalikasan ay hindi na binibigyan diin ang tema ng hindi kilalang kaguluhan at pagkasira ng lipunan. Sabi ni Sister Irene, mas marami pa ang lumalakad ngayon sa malawak na daan. Yes, no? Kasi sabi nga, marami ang gagaya sa updated, marami ang makikiayon sa
mga masasayang bagay, no? Kung ano yung sekular, ano yung makamundo ay mabilis na umaangat pero mabilis naman nawawala, mabilis na nagbabago. Ito ay nagpapakita ng walang katibayan, walang permanenteng sitwasyon o stable na situation. So ito ay nagpapakita na hindi kakontentuhan ng mga tao sa bawat sitwasyon at kaya marami ang umaayaw sa ating pag-aaral, sa mga ganitong pag-aaral dahil naghahanap sila ng mga komplikadong bagay, no? Gusto nila mga bago, mga matcha-challenge sila, pero yung sinasabi lamang ng Panginoon ay simpleng sistema, no? Pero marami ang pilit na bumabago at nagbabago. Kaya patuloy na nahihirapan, patuloy na nagiging komplikado ang pananampalataya, no? So binabanggit dito ang tungkol sa lupain na nababad sa dugo at ang langit na binubulong na parang balumbon na naglalarawan ng tanawin ng pagkawasak at pagkasira. Ang pagbanggit ng mga hayop na mababangis at gawa-gawang mga nilalang sa talatang 14 ay nagdaragdag sa larawang ito ng pagkatiwangwang at pagkasira. Paulit-ulit na binanggit yung pagkatiwangwang, no? So, alam niyo ibig sabihin nun, no? Ito yung binibigyan diin. Binibigyan diin sa ating pag-aaral. Na kung hindi tayo susunod, ay ito yung ating mararanasan. Ito yung ating magiging kahihinatnan at resulta sa ating mga ginagawang pagtaliwas o pagsalungat sa Diyos. Again, hindi po ito sasabihin ng Panginoon kung hindi ito mangyayari. Ito po ay hint na sa atin, no? This is our advantage sa mga nag-aaral. Kaya tayo ay patuloy natin ibinabahagi ang mga to upang lahat din ay matuto, maunawaan at magbalik loob sa Panginoon. So, yung panunumbalik pa rin ang patuloy na pinapaalala sa atin ng propeta Isaiah at siyempre ng Panginoon. So, ang pagbanggit sa screech owl na nabanggit sa King James ay nakahanap ng isang lugar ng pahinga at magdadala din ito ng simbolikong kahalagahan na ang mga hayop o mga ibon na kadalasang iniuugnay sa karunungan at pananaw sa kinabukasan ay nagpapakita pa rin ng permanenteng kapahingahan. Permanenteng kapahingahan, kaya lang sa magulo at sa mainit na sitwasyon na pagdadalhan ng Panginoon sa kanila. So sinasagisag ito ng kawalan ng kapayapaan, katahimikan, siyempre at pagkakaroon ng spiritual na kadiliman, no? So again, isang kaguluhan na permanente na mararanasan. So yung isa doon sa itatayo ng Panginoon ay wala nang magulo, wala nang negative, wala nang mababangis, wala na lahat is puro kapayapaan na, puro peace. Ay kabaliktaran po dito sa tinutukoy, tinatalakay natin sa verse 14. So sa pangkalahatan, ang Isaiah 34:14 ay naghahatid ng mensahe ng banal na paghatol at ang mga kahinatnan ng paghihimagsik laban sa Diyos. So matingkad na imahe ng mga mabangis na hayop, mga gawa-gawang nilalang at mga kuwago na nagbubunga ng pakiramdam ng nalalapit na kapahamakan at paggawasak, ito ay nagsisilbing babala laban sa pagtalikod, laban sa pagsulungat, laban sa pagsuway, at laban sa paglaban sa Diyos. Ito ay may masasamang kahinatnan na natalakay na natin, no? Na nakikita natin, na napag-aralan natin na kung saan tayo dadalhin. So, kung saan dadalhin ang taong patuloy na tumatalikod sa Panginoon. Dahil ito ay nagpapaalaala sa atin, nagpapaalaala sa lahat ng magbabasa o mambabasa ang kalagahan na pananatiling tapat sa Diyos at pag-iwas sa landas ng pagsuway at pagre-rebelde sa Kanya. So, paano natin malalaman kung tayo ay tapat sa Panginoon? Assess. Laging assessment. Lagi nating tanungin ang ating sarili, suriin ang ating sarili, at syempre ihingi natin ito sa Panginoon. Psalms 139 pa rin, no? Huwag po tayo mapapagod, huwag tayo magsasawa, huwag tayo maboboring, dahil ito lang po yung tanging
formula, no? Wala na ibang formula. Huwag na natin gawa ng iba pang formula. Kasi huwag na natin baguhin. Kasi ito na po yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang patuloy na sumunod, manatili sa Kanya, sa paglakad sa Kanyang salita. Okay, sa verse 15, ang mga kwago doon magpupugad, mangingitlog, mamimisa, at magpapalaki ng kanilang inakay. Doon din maninirahan ang mga grupo ng buitre, no? So sa CSB, CSB sinabi dito, sand partridges will make their nest there. They will lay and hatch their eggs, and will gather their broods under their shadows. Indeed, the birds of prey will gather there, each with its mate. Sa King James, medyo ganda kasi yung pagkakasabi dito. There shall the great owl make her nest, and lay, and hatch, and gather under her shadow. There shall the vultures also be gathered, everyone with her mate. No, pwede niyo i-check po ha. Pwede niyo po i-check. At napaka-interesado. Ang ganda kasi ng pagkakaano dito, no. Pagkakasalin, no. So tumutukoy pa rin dito sa simbolismo ng pagkatiwangwang. At pag-abandona sa lupain ng Edom, na tumutukoy din sa mga ibon na palaging inilalarawan ng mga scavenger. At dito nga po sa mga pelikula na makikita natin na abandonado, no? So naalala ko yung sinabi ko noon ng isang araw na itong mga to ay ginagamit, no? Yung wak-wak, yung makikita mong lumilipad-lipad sa bakanting o nakatiwangwang na lupain. So nagpapakita ito ng wala nang maninirahan, no? Isang bagay na abandonado. So ito rin ay kahinatnan na pagsuway at pagsulungat sa Diyos. So dito inilalarawan din ang isang tanawin ng ganap na pagkawasak at pagkasira, na kung saan ang maging natural na mundo ay apektado ng paghatol ng Diyos. Yung from beauty to sadness, no? Yung napakagandang lugar na mauuwi sa pagkatiwangwang o mauuwi sa pagkasira, sa pagtigil sa pagiging production nito, sa pagiging productive, ay naging baog, no? So ito ay titigil ang kaliwanagan, titigil ang kasaganahan dahil mapuputol ito at mauuwi sa pagkatiwangwang. Ang talata ay naglalarawan ng mga ibon at iba pang mga nabanggit na creatures na mandaragit o namumugad o scavenger at dumarami sa isang lugar na inabandona ng mga tao. So ito po ay nagmumungkahi sa atin ng isang tanawing hindi na masigla, no? Hindi na maganda or matingkad. Ibig sabihin na wala na yung kanyang kagandahan. At dito ay hindi na magkakaroon ng mga taong maninirahan, kundi sila mga ibon na lamang nabanggit, no? Mga buitre, mga kwago na tumutukoy sa pagkatiwangwang ng isang lugar. Kung kaya't ang kalikasan ay nagpapatuloy na sa landas na ito ay nakatiwangwang ang tanawin na makikita dito. So hindi na to mapupuntahan pa ng kahit anong mga bansa o ano, dahil ito ay tumutukoy na sa totally destruction. Sira, no? Yan. So narito ang iba pang mga detalye na kung saan tayo ay matututunan natin na ang bawat creatures na nabanggit, ang mga kwago, ang mga mangingitlog, mamimisa, at magpapalaki ng mga inakay ay nagpapakita ng permanenteng sitwasyon. Doon na kumbaga permanente na. So dito binibigyan diin ang imahe ng pananatili ng pagkatiwangwang. Ang kwago, isang simbolo ng kadiliman at pagkawasak, ngayon ay namumugad, nangingitlog at pinipisa ang mga ito, at nagmumungkahi ito na ang lupain ay napabayaan na, no? Dahil napabayaan na kahit na ang mga hayop ay maaaring umunlad ng hindi nagagambala, no? Makikita natin yung naging kabaliktaran na sitwasyon. Doon din magtitipon ng mga buitre, bawat isa
kasama ng kanyang asawa. So, naalala ko tuloy yung isang bahay, no? Yung isang bahay na naabandon na. Ano yung namamalagi doon pag wala ng tao? 'Di ba, mga sapot, mga gagamba, mga samot-saring mga bubwit o mga ano. Dito naman tinutukoy dito is yung mga ibon, mga buitre at mga kwago. So nagpapakita ito ng pagkaabandona o pagkatiwangwang. Sa talatang ito, particularly ang imahe ng dakilang kwago o ng kwago ay gumagawa ng kanyang pugad at nangingitlog at ginagamit upang sumagisag sa pagkawasak at pagkatiwangwang ng lupain. Paulit-ulit na ginamit ang pagkawasak at pagkatiwangwang dahil ito lamang ang magiging kahinatnan ng isang lugar na kung saan ang mga tao ay nanatiling sumuway sa Diyos. Isang sitwasyon na magiging permanente, no? Is yung pagkakaroon natin ng spiritual na pagkabaog. Kung tayo ay mananatili, wala nang paglago, wala nang matibay na relasyon dahil wala nang matibay na relasyon sa Panginoon dahil huli na ang lahat. Parurusahan na tayo. Magandang gabi kay Coach Calvin Corpus from Pangasinan. Salamat sa iyong pagdaan sa ating pag-aaral. Maaari ka manatili, kapatid. Yan. So, ang totohanan na ang kwago ay inilalarawan bilang gumagawa ng kanyang pugad ay nagpapakita ng pagtitipon o pagpaparami ng isang bagay na hindi na makontrolado ng tao. Ang pagbanggit sa mga buitre na tinipon kasama ng kanilang mga kabiyak ay higit na nagpapakita at nagpapahiwatig ng pagkatiwangwang. Ganon din, no? Tulad din kanina na nabanggit, ang pagkakaroon ng pangingitlog, pagkapisa, ay wala nang iba nakakontrol kundi sila lang. Ibig sabihin, sila ay nananatili na doon, no? Nananatili na tumutukoy ito sa mga kasalanan, tumutukoy ito sa paggawa ng kasamaan, no? At wala nang pag-asa. Ang pagkasira ay mananatili sa kanilang kalikasan, sa kalikasan ng lugar kung saan ito ay wawasakin o paparusahan ng Diyos. Ang buitre ay mga scavenger din na kumakain ng mga patay o nabubulok na laman. Ang pagkakaroon ng mga buitre ay nagpapahiwatig ng kamatayan, pagkabulok at pagkawasak. At ang katotohanan sila ay natipon sa kanilang mga asawa ay maaaring sumasagisag sa pagiging permanente ng kabuuan ng pagkatiwangwang. Wala nang kontrol ang iba, no? Sila na yung umaga in other symbolism ay nananatili na yung kasamaan, nananatili na yung kahirapan, yung kaguluhan doon sa lugar na yon kasi wala nang control ang tao. Ibig sabihin ay totally abandon na, no? So ito ay nagpapakita sa isang bansa na sumuway sa Panginoon na parurusahan niya, at dito ay mamumuhay sila ng punong-puno ng kahirapan at ng kaguluhan. Ang talatang ito ay bahagi ng isang propesiya ng paghatol laban sa mga bansa, no? Hindi lamang po sa Edom, although particularly ang Edom ang tinutukoy dito, subalit dito makikita natin na sumasagisag din ito sa mga kumakalaban sa Diyos. So ang paghatol laban sa Edom ay nakikita bilang isang pangitain o pinakahuling paghatol laban sa lahat ng mga kaaway ng Diyos, no? So particularly this verse is tumutukoy sa Edom, pero ito po ay tumutukoy din sa pangkalahatan, no? Sa mga bansa o sa mga taong tumataliwas o hindi sumusunod sa Diyos. So ang tema ng paghatol, pagkawasak at pagkasira ay makikita natin sa talatang ito na mas malaki na ito ay sa mas malaking talata kung saan ito ay makikita at ang imahe ay ginamit, no? Ginamit sa talatang ito na nagsisilbing malinaw na naglalarawan ng mabagsik na paghatol. O siyempre ang mabagsik at walang pag-asa na katangian na paghatol nasasapit sa mga kaaway ng Diyos, no? So urgent this time, now is urgent. Huwag na natin hintayin mga kapatid na tayo ay makarating pa sa sitwasyon na to, no? So again, tayo ay manumbalik sa Panginoon, sumunod at maglingkod sa Kanya, at tayo manatili sa kanyang presensya, sa Kanyang mga salita. Yun ang ating ipamuhay dahil ito ay makapagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian
karangalan. Magandang gabi po kay Tita Kati Formigones. Yan. Mula sa isang simbolikong pananaw, ang kwago at mga buitre ay makikita rin bilang isang representasyon ng kadiliman, kasamaan at karumihan. Ang pagtitipon ng mga nilalang na ito ay kasama ng kanilang mga asawa ay maaaring sumagisag sa pagsasama-sama ng lahat ng mga masasama, mga kumakalaban sa Diyos, mga sumusuway, mga tumatalikod at hindi kumikilala sa Kanya bilang Diyos, at sa mga hindi makadiyos sa ilang partikular na lugar. So, ang pinakahuling mensahe ng talatang ito ay isa sa babala at mga kahinatnan. Ito ay nagsisilbing paalaala na ang mga kaaway ng Diyos sa uli ay haharap sa paghatol at pagwasak. Wala pong makakatakas, walang excuse, walang exemption, no? Walang hindi ka makakatakas sa paghukom ng Panginoon. Ito ay nagpapatuloy na ang kanilang pagkatiwangwang ay magaganap, no? At magiging permanente. So again mga kapatid, anong pipiliin mo? Sa patuloy natin pag-aaral, anong pipiliin mong destinasyon? Again, assess. Assess, then assess. No? So, bilang pagkatapos, ang talatang ito ay sa King James Version gumagamit ng mayaman at mapangyarihang imahe upang ihatid ang tema ng paghatol, pagkawasak at pagkasira. Ang talatang ito ay nagsisilbing makapangyarihan, babala, no? Nagbibigay ng babala at palaala laban sa mga kaaway ng Diyos, sa mga mananampalataya, sa mga mambabasa na ang sumisimbolo sa huling kapalaran na naghihintay sa kanila. Ngayon ang panahon, ang bukas ay maaring huli na. Now is the time. Yan po ang pinaka-importanting oras ngayon, no? Now. Yan ang pinaka-importanting araw. Now. Yan ang wag na natin pagpapabukas pa. Tayo ay patuloy na pinapaalalahanan ng Diyos ng Propeta Isaiah, ang salitang ito na nagpapakita ng mga imahe ng mga mababangis na hayop na dapat nating maunawaan na tayo ay dapat na mamuhay na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Ang imahe ng kwago at ng buitre ay ginagamit sa matingkad na larawan ang mababangis at walang pag-asa. Wala ng pag-asang katangian na paghahatulan na ng Diyos. So again, ang sasapit na paghahatol ay hindi na to matatakasan ng lahat. Again, anong hatol ba ang nais mong marinig? Anong hatol ba o anong sitwasyon ba ang pipiliin natin? Tayo ba yung mga nasa Mateo 7:21-24 o tayo yung nasa Mateo 25? So, it's our choice, no? But again, the most important thing ngayon is urgent, immediate action, siyempre yung panunumbalik natin sa Panginoon. Talatang ito ay isang makapangyarihang paalaala ng mga kahinatnan ng pagsalungat, pagtalikod, paglaban at pagiging rebelde sa Panginoon. Nagsisilbing tawag sa pagsisisi na dapat nating gawin at katwiran. Again mga kapatid, saan tayo mananatili? Saan tayo lalakad? Saan tayo liliko? Saan tayo maglalakad? Sa malawak ba? Sa makipot ba? Again, may requirements ng Panginoon. May requirements. Ang mundo wala. No? Ang requirements lang ng mundo ay sumuway ka sa Panginoon. Pero ang Panginoon may requirements siya. No? Matiisin, maging matatag lang tayo. No? Sinabi niya sa John 16:33, makakaranas ka ng kapighatian. Pero maging matatag ka dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So paulit-ulit man ang mga paalaala at babala na ito, ito lang ang tanging dapat nating maging basehan, no? Maging sandata. Ang patuloy natin pag-aaral, sa iba nakakasawa to. Sa iba boring na. Pero sa akin sabi ko nga, hindi ako kahit kailan magsasawang mag-aral dahil ito yung paglilingkod ko sa Panginoon. So magandang gabi, Sir Teddy Martilios. Siyempre, ewan ko nasa Bicol ka ba ngayon? Sa Badian. So marami sa atin na naboboring sa pag-aaral. Bakit? Dahil naghahanap ng bago. Naghahanap ng mga bagong way o pamamaraan. Pero ito ay panglilito ng dyablo. No? So gusto nila thrill, challenges. Pero again,
mga kapatid, masyado tayong nakapokus sa mga komplikadong bagay na napakasimple lamang naman ang pinapagawa ng Panginoon. Tayo ay sumunod. Mahirap daw sumunod kasi nasanay kang hindi sumusunod. Kaya mahirap sumunod, no? Pero kung ikaw ay ibibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, doon mo mararanasan ang tunay na buhay bilang isang lingkod ng Panginoon, sumusunod sa Panginoon. So again, simple lang po ang pinapagawa ng Diyos. Tayo po ay manatili, no? Isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Tayo ay patuloy na manampalataya. Madali nga sa inyong gawin ang mga bagay na mahirap eh. 'Di ba? Naghahanap nga ng komplikadong bagay. Tapos yung simple hindi mo masunod. So it's contradict. So ito ay sumunod at mamuhay sa Kanyang utos. So again mga kapatid, paalaala, paulit-ulit, paikot-ikot. Pero saan tayo dadali nito? Sa buhay na walang hanggan. Kaysa naman sa nag-iiba-iba nga yung gusto mong mangyari, subalit buhay naman na mainit. Buhay na mahirap, magulo, at punong-puno ng kahirapan. So yun lamang po mga kapatid, bukas po ay sa uling bahagi, no? Ang pagtatapos, siyempre ang 16-17 ay yan, ang huling bahagi po, huling dalawang verses ng Kabanata 34. So bago tayo matapos, tayo po muna ay magtapos sa ating pangwakas na panalangin. Samahan niyo po ako. Ama, maraming salamat po sa patuloy na biyaya at karunungan na binibigay mo sa amin. Ang oportunidad na ito na makapagbahagi, na maibahagi ka, Panginoon, may pakilala ka sa kanila. May pakilala ang iyong kapangyarihan at soberanya, Panginoon. Ang tunay na dapat na gawin ng mga tao, ang dapat nilang sundin, ang dapat nilang pagkatiwalaan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Dahil sa pagbabalik mo, dito na mangyayari ang iyong paghahatol, Panginoon. Gabayan niyo po ang patuloy namin panalangin, ang mga pamilya namin, mga mahal sa buhay, at ang mga patuloy na lumalaban sa mga sakit. Ikaw po ang magpagaling sa kanila, Ama. Sa inyo lang po sila magtiwala at umasa, Panginoon. Gabayan niyo po ang pag-aaral na to. Tinataas po namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa lahat na naki-join. Pastor Nanding, Sister Irene, Pastor Dom, Sister Ana, siyempre yung mga dumaan kung Coach Calvin, Sir Teddy, Ma'am Cathy Formigones, at lahat pa ng mga dumaan. Dito makikita ko naman sina Sister Ana nga. So ayan po mga kapatid, see you tayo. Magkita-kita tayo bukas ulit. Sir Kap Andy pa pala ng Baler. Tayo ay magkita-kita muli bukas sa huling bahagi ng chapter 34. So maraming salamat mga kapatid. Ngayon po tayo. Maraming salamat sa Diyos na paborit parangal. To God be the glory. Bye-bye. Salamat po.